Yan po, lubhan na babahala ang nakita na submarine sa West Philippine Sea ayon kay President Bongbong Marcos. Kinumpira ng AFP na namataan ng isang Russian submarine sa layong 80 nautical miles, kanluran ng Cape Cavite, Occidental Mindoro noong November 28. All of that is very concerning, sabi ni BBM, an intrusion to the West Philippine Sea of our AEC, of our baselines, is very worrisome. So yes, it's just another one. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin? Alam nyo, no? Marami na nag-warning sa iyo, Mr. President. Marami nag-warning sa iyo na magagaling na tao, no? Si Pangulong Duterte po, with all his machismo, katapangan, no? Pagdating po sa international relation, alam po niya kung sino yung mga superpowers. And he didn't dare, no, na manggalit. He didn't dare na kampihan, no? Kaya nga friends to all, enemies to none tayo. Yan po yung sinusunod ng ating Pangulong Duterte noon. Kasi meron siyang 'di ba? Meron siyang malawak na pananaw, no? Mas mabuting makipagkaibigan sa China, sa Russia, sa US, sa Australia, Japan, lahat kaibiganin natin kaysa kumampi tayo sa isang panig at makipag-angasan tayo sa isa pang panig. Hindi po ba? Ito po, sa totoo lang, no? Wala tayong naging problema. Wala tayong naging problema nung panahon ni Pangulong Duterte sa China. Lalong-lalo na sa Russia. Ang layo na Russia eh. O ngayon, hindi na pupursin ng ating Pangulo na yung Russia at China ay merong alliance yan, military. Kung tayo po ay may military alliance with US, may military alliance din po yung China at Russia. Na anytime na makipagdigmaan yung isa, ay sasagip yung isa pa. Dalawang superpowers na. Ano po pinapakita nito? Kaya po mag-travel ng mga submarine ng USSR, hindi na pala USSR, kaya po makapag-travel ng submarine na Russia kung kailan nila gusto at saan nila gusto. At walang makakapigil sa nila. Hindi ang mga bansang tulad ng Pilipinas. Alam niyo po ba kung saan ang launching ng mga nuclear weapons? Sa malalayo, hindi naman po lahat yan abot mula Russia eh. Hindi po lahat ng nuclear weapons ay kayang abutin kung pasasabugin mula sa Russia. Ang daming dadaanan yan, di pwede nang pasabugin yun. Kaya po may mga submarino na mga nuclear weapon carrier, no? Para malapit na. Kung yan po ay nakikita na sa Pilipinas, kaya nang magpasabog niyan. Hindi po natin pwede. Kampi tayo ng kampi sa US. Ngayon po, kung malala po ang tensyon, damay-damay na. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. No? Ganyang katalino po si Pangulong Duterte. Friends to all, enemies to none. Wala sana tayong problema. Bakit nagmamatapang bagyo nga, hindi natin kaya eh. Ganito tayo mag-react sa bagyo. Anong gagawin natin? Tapos ang tapang-tapang natin makapag anong gagawin natin ngayon? O ayan, anong gagawin natin? Kanino kayo magsusumbong? Mapipigilan ba ng US ang pagpunta nila? Ayan na nga yung Russia oh. May US bang sumalubong? May US bang humarang sa submarino ng Russia? Nakarating sila ng Pilipinas? O ngayon, anong gagawin natin ngayon? Kung lumala, alam mo bang ginawa ng Ukraine? Kaya galit ang Russia?
Ginamit, hinayaan ni Joe Biden, ewan ko, may sapaw na yung utak. Tapos na nga ang kanyang termino, patapos na nga. Naghihintay na lang ng panunumpa si Donald Trump. Inalaw pa yung Ukraine na gamitin yung kanilang malayuan. May kasunduan po dyan eh. Bawal yung mga malayuan na mga missile na gamitin. Ginamit ng Ukraine, kaya galit na galit yung Russia. O hindi nyo alam yun. Kaya tayo, yan pakita po na Russia yan. Pinapakita po sa Pilipinas, eto pwede naming gawin sa inyo. Sa lahat ng kaalyado ng US. Alyado ba kayo? Sabi. Wala pong usap-usap yan, pero nagpakita lang yung Russia. Alyado ba kayo? Eto kami, oh. May nakakapigil ba sa amin? Kaya kawawa po talaga tayo rito sa walang direksyon, pati yung ating international relation. Paano? Kinig ng kinig dyan kala Franz Castro, dyan kala Colmenares, ICC. Lintik na ICC yan. Imagine nyo ngayon si Zuleika, sa totohanan po, kailan nagsimula tong yung dumami yung naging tao dyan sa EDSA. Nung pinakulong nyo si Zuleika Lopez. Hindi nga namin kilala si Zuleika Lopez eh. Alam namin tauhan siya ni OBP. Imagine niyo, ICC pa rin kayo na ICC hanggang ngayon. Yung kung tauhan ni Zuleika tauhan ni Sara Duterte, nagwawala ng mga tao eh. Ano sasabihin nyo na papasukin nyo ICC dito? Sa tingin nyo, papayag yung tao na dadamputin si Duterte? Ang kinulong pa lang po ngayon, no, kung hindi nyo pa po alam, ang kinulong pa lang si Zuleika Lopez. Contempt lang po yun, ilang araw lang na pagkakakulong. Ang sa tingin ninyo, kayo mga ICC ng ICC, sa tingin nyo yung mga Duterte supporters, papayag na dadakipin ng ICC si Duterte? Mag-isip-isip kayo. Si BBM nga, alam na niya, putya, mahirap tayong ituloy natin yan. Mahirapan tayong ituloy natin yung impeachment na yan. Magwawala na yung mga Duterte supporters. Tama. Pero ang tanong, nakinig ba si Martin sa Pangulo ng Pilipinas? Yan lang ang pag-asa ni Martin. Delikado po kasi nagiging lagay natin talaga, katulad niyan. Dati nating kaibigan niya si Putin, yan si Xi Jinping. Nung kaibigan natin China, panay, sige, planuhin na natin yan. Mga ano bang kailangan mo? Mindanao Railway, sagot ko na yan. Pucha, mahal yung ng China. Mahal daw yung sa China. Hanap tayo ng iba. Nakahanap ba kayo ng iba? Meron na ba magpopondo? May nagawa ba kayo? Sabi ni isang miyak. May nagawa ba kayo kung todo ko suporta kay Kibuloy? May nagawa ba kayo? Saan? Saan kami wala nagawa? Hindi nyo ba nakita na napigilan? May nagawa ba kayo? Wala kang magagawa. Kainin namin. Mga traidor kasi kayo eh. Ang Pilipino si Duterte. Pinapapasok nyo yung dayuhan. Alam nyo ba yung istorya ng Makapili? Ganun kayo. Kampi kayo sa hapon, tinuturo nyo yung mga Pilipino. Pilipino si Duterte. Kinakampihan nyo, dayuhan. ICC, dayuhan yan. Proud na proud pa kayo na kampi kayo sa dayuhan. Puta, mga traidor kayo sa Pilipinas. Alam niyo ba yung dayuhan? Hindi sila taga-Pilipinas, mga engot. Kung nung panahon ng Hapon, yan yung may mga bayong.
Ang tawag sa inyo, mga makapili. Tuwan-tuwa pa ka, makikipagtulungan kami sa ICC kasi mga ngagbaring kami. May naumintindihan po. Hindi nyo ba naiintindihan ang sitwasyon? Si Duterte, Pilipino. Kumakampi kayo sa dayuhan, pinapahuli nyo yung Pilipino. Bakit? Ano kasalanan? Pumatay ng drug lord? Pumatay ng mga pusher? Yun naman pala eh. Kayo ang makabagong makapili. Pag sinulat ang kasaysayan, yan, makapili kayo. Hindi kayo bida. Puta, mahal ng tao. Pinakamataas na rating. Tapos susuplong nyo sa mga dayuhan. Mga engot kayo. Hindi kasi kayo marunong mag-aral ng kasaysayan eh. Ganyan po yung mga makapili. Akala nila tama yung ginagawa nila noon. Tinuturo nila yung mga guerrilla sa mga Hapon. O yan ang ginagawa nyo ngayon. Tuwan-tuwa pa kayo, proud na proud pa kayo. Tinuro namin yung dati namin presidente. Tinuro namin sa dayuhan. Pinakulong namin. Utot nyo. Papayag kami, mga Pilipino, makapilipino kami. Hindi kami papayag. Dito pa dadakipin nyo dito. Wala nga binigay dyan sa mga yan. Oo, mga makapili ang mga yan. So magagalit. Paimbestigahan ko kayo sa NBI. Paimbestigahan ko kayo sa NBI. Sasalang ano? Ano kasalanan? Bawal ba magpahayag? Iyakin kasi ko, kaya kung kayo, ano na lang sa NBI, hindi ko kayo kaya. Pucha. Saan ka nakakita? Nag-iimbestiga kayo ng krimen, 4. Sabay-sabay niyong iniimbestigahan. Wala kayong nasampahan na reklamo dun. Sa dinami na investigasyon nyo, wala kayong nasampahan ng kaso na Duterte. Duterte ang gusto nyong sampahan ng kaso. Sinong Duterte ang sinampahan nyo ng kaso sa Quadcom? Wala. Pero para hindi kayo mapahiya, kinakailangan may masampahan kayo ng kaso, vlogger na lang. Total, hindi papalagyan mga yan kasi mga duwag naman yan. Utot nyo. Bakit? Yan ang pinakamalaki nyong gagawin. Yung mga vlogger, walang preno, bunganga namin lahat. Vlogger nga kami. Binigyan nyo pa kami ng pagkakato. Puta, sinisikil nyo yung patatahimikin nyo mga vlogger. Utot nyo. Jet ski ka pa rin. Luman-luma. Bagong-bago yung ano mo, jet ski pa. Simple lang naman. Napakasimple lang po. Nag-iimbestiga kayo ng krimen, napakahabang panahon. Inaaksayan yung pera ng taong bayan. Kada imbestiga nyo may pera. Sino may sabi niyan? Si Pulong, hindi kami. Nireklamo ba niya si Pulong? Nasasalang paninira? Sinabi niya ba sa NBI, imbestigahan mo nga si Pulong? Bakit hindi niyo pa imbestigahan si Pulong? Siya nagsabi na binabayaran kayo. Binabalita lang namin yung mga nagbabalitang irereklamo sa NBI. Bakit? Kasi kami lang kaya nyo. Hindi nyo kaya yung Duterte. 'Di ba? Napahiya kayo. Ang tagal nyong hinihintay. Nung pumunta dyan, ayaw nyo na ipatawag uli. Bakit? Ayaw nyo na mapahiya ulit. Yung mga vlogger na hindi nyo pinatatawag dyan kahit kailan. Tapos bigla nyong pasasampahan na reklamo sa
Akala nyo naman meron pong post dito si Jason sa. Napuna ko rin to eh. Hindi ko lang nabigyan, buti pinost ni Manong Jason sa. Ang sabi po ni Manong J, pasok. Kahit, sabi po ni Manong Jason sa, eto, ang atas mo, Mr. President, iwasan na magarbo at gastos na Christmas celebration. O, nagbigay po siya di ba? Nagbigay po siya ng atas doon po sa kanyang mga tauhan sa gobyerno. Lahat ng government employees, iwasan na magarbong Christmas party, Christmas celebration. Di ba? Sabi ni Jason sa, ang atas mo, Mr. President, iwasan na magarbo at magastos na Christmas celebration. Tapos kayo dyan sa Malacanang, milyones ang ginastos nyo. Kung todo star-studded ang okasyon, celebrity singers and performers, pakain, painom, and what have you. Hindi ka makatiis, ano. Paano susunod ng mga Pilipino? You cannot even lead by example. Sa susunod, huwag kayong manawagan sa mga bagay na hindi nyo kayang pangatawanan. Natatandaan ko po yan, no? Kasi nga noon pa sinabi ko na yan eh. Ang sabi ko noon, sabi lang naman ng Pangulo, kayo, magtipid kayong mga government offices. Sabi ko, patay na naman ang mga teacher nito. Wala na naman kayong Christmas party. Yung inaasahan na manalo sa raffle. Naalala ko kasi nung araw may mga parapol yung mayor namin. Lagi ako nananalo ng major prize eh. Yung umaasa sa raffle na magkakaroon ng malaking TV. Lahat po, ayaw nyo maniwala, nanalo ko dyan ng malaking TV. Yung flat screen na TV, nanalo ko ng washing machine, nanalo ko ng trip, yung hindi trip ang tawag, yung stay sa Diamond Hotel with yung libreng buffet. Ang dami ko talaga, promise. Kaya taon-taon ako, swerte ako dyan eh. O ngayon, pinagbawalan nyo maging magarbo yung government employee, tapos makikita kayo sa Malacanang. Putya, nilalakaran nung pamilya, red carpet eh. O tapos, pailaw dun sa Christmas tree, imbitado yung mga, hindi naman libre siguro yan sila Jo Marichan. Mahal po ang bayad diyan kay Jo Marichan, lalo na ngayon. Tapos ang dami pa po, star-studded nga, sabi ni Manong J. Sana naman, no, hindi makatiis na hindi magpa-concert. Samantalang pinagtitiis yung lahat ng mga government officials, government offices magtipid para daw yung matitipid nila i-donate sa mga nabaha. Kayo. Paano kayo makakatipid? Milyon-milyon yung ginagastos nyo riyan. Di ba? Milyon yung gastos nyo riyan. Sa ano na yan? Diyan sa lintik na Christmas party. Hindi pa nga Christmas tree lighting pa lang yan. Iba pa yung Christmas party. Kahapon sabi ko, tignan natin, no? Tama si Tunying, di ba? Sabi ni Tunying kasi, yung kanyang source na nag-text si BBM sa mga leader ng Kongreso na wag na ipa-impeach si BP Sara kasi unimportant, magugulo lang daw yung trabaho, no? Pero sabi ko nga sa speech dun sa EDSA,
Ano ba i-atras yung impeachment? Wala naman kayong kakaso-kaso. Napag-aralan na po ni VP Sara yan eh. Yung mga sinasabi ninyo. O nag-aral na po si VP Sara. Wala po kayong lahat ng po ng article of impeachment, yung pwede pong isampa sa kanya, wala po kayong pwedeng isampa kay VP Sara. Kaya nga pa ulit-ulit ako, no, na sinasabi ni VP Sara na fishing expedition. Pero hindi ko po maunawaan bakit magkakaroon ng fishing expedition kung wala namang maikakaso nga. Yung pala, eto pala yun, no? Yung nung nagwala si VP Sara, nakapagsalita siya na dahil may threat sa buhay niya, no? Kaya ang sabi niya, 'di ba? Ang linaw eh. Ito na yung fishing expedition kasi bigla kayong nagkaroon na ng kaso sa kanya. Mula doon sa mga sinabi niya in reaction sa ginagawa ninyo, no? Sa ginagawa ninyong yung pangharas sa kanyang mga tauhan diyan sa Office of the Vice President. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, tama all this time si VP Sara, no? Biglang-bigla meron na siyang sampina sa NBI, biglang-bigla pinatatawag na siya para imbestigahan sa ibang kaso na walang kinalaman. Tandaan nyo, yung kasong pinag-uusapan na natin, wala na pong kinalaman dito sa iniimbestigahan nila. So nakapag-create na talaga sila ng ikakaso sa kanya dahil lang sa pag-iimbestiga. Yun yung yun yung sinasabi natin na fishing expedition. All this time, tama pala si VP Sara. Okay. So alam na po natin na merong text si BBM at ito po ay pinagdudahan ni Coach Bukbuk. Ibig sabihin si Coach Bukbuk all this time hindi siya kasali sa inner circle. Kaawa-awa naman pala to si Coach Bukbuk. Ha? Buong panahon niya inuukol niya rin sa pagtatanggol niya. Hindi ka pala kasali. Kagat aso. Ganyan talaga buhay. Pag nakilala kang kagat aso, mahirap po kasing no? Ikukumpara mo naman, ang layo mo naman kay Tunying. Ikukumpara mo naman yung talino ni Tunying sa'yo. Kung ako rin ang presidente at first lady, sino ba ang aking pwedeng, kung ako mamimili between you and Tunying, kay Tunying na ako. Mas may utak yun. At siguradong may utak yun. Okay. Tignan natin. Si Yabe, wala. Naano na natin. Wala naman pong katotoran niya si Yabe. Dito po tayo sa pinaniniwalaan ng mga loyalista. Si Tunying tsaka to si Bukbuk. Alam nyo, ito po, si Tunying, kaya hindi ko sinabi na, puta, bumaliktad na ba sa atin niya? Ang sinabi lang ni Tunying, para nga pabanguhin pa si BBM. O tignan nyo ngayon. Nagsalita na ba si BBM tungkol dito sa mga pagnanakaw sa Kongreso? Yung sinasabi ni Tunying na garapalan. Ito yung term ni Tunying, di ba? Garapalan ang nakawan sa Kongreso. Kung di man ganyan na ganyan, ganito yung gusto niya sabihin. Garapalan yung nakawan sa Kongreso at sa Senado. Yung porsyentuhan dyan. Ngayon, pag hindi ka nagsalita, Mr. President, pag hindi ka nagsalita, Mr. President, ano po, kinukonsinti mo. Di ba? Ngayon, Tunying, hindi pa rin nagsasalita. Ulitin mo nga na kinukonsinti niya. Ano na gagawin mo ngayon, Tunying? Konsentidor yung amo mo. Tunying, lapit mo ulo mo. Wala lang. Dahil may usapin na napabango mo na siya. Ang ine-expect yata ni Tunying, itatablahin
BBM yung kanyang pinsan, eh, 'di ba? Yung, para mailigtas niya ang, first couple, 'no, sa galit ng tao, eh, ilaglag na lang yung pinsan. Yun yung ako basa ko gano'n, eh. Siyempre nga naman 'pag kinundi na ni BBM yung, malawakan, katiwalian, yun pala. Yun pala yung termino. Malawakang katiwalian, ayan. Malawakang katiwalian ng, Kongreso at tsaka ng Senado, iyon. Oh, ngayon dahil parang bumango si BBM sa tingin nila, wala na po kayong gagawin na makakapagbaliktad sa amin na nagalit na kay BBM, 'no? Ang tingin po namin kay BBM sa totoo ngayon na, ngayon na, 'di ba? Ngayon eto, inulit mo pa ba? Tunying, inulit mo pa ba na sabihan si BBM na konsentidor siya? Iba na yung ano, 'no? Iba na yung kinakanta mo ngayon, 'no? Ang kinakanta mo na ngayon ay pinatitigil ni BBM yung, impeachment dahil magugulo pa ang bayan. Di bida, gusto mo sabihin, bida. Wala kaming pakialam. Ituloy niyo yung impeachment para mapahiya kayo. Wala nga kayo may kaso eh. Mag-impeachment pa kayo. Unimportant. Yan. Hindi, dito muna tayo. Tuloy na natin. Ngayon, dahil napahiya si Bukbok at pinagpipilitan niya na parang hindi totoo yung sinasabi ni Tunying, no? Na kasi pwede naman daw si BBM mismo ang magsalita. Bakit ipapadaan pa? Di napahiya si napahiya si Bukbok. Kaya ang sabi niya ngayon para yung mukhang hindi naman siya nakakahiya, umatake pa rin kay Tunying. Traitor daw si Tunying. Akalain mo yung text daw ng Pangulo, pinagkalat. Bakit masaya yung Pangulo nung ini-interview? kung kung na-traitor, alam mo, mahina, alam mo, Bukbok. Ngayon, kung hindi nyo pa po kilala si Bukbok, siya po si Coach Jarrett. Yung mga binabanatan lang natin, yung mga sikat na vlogger nila. Okay. Alam mo, Bukbok, una, kapwa mo loyalista, binabanatan mo, no? Tindi, no? Parang, bakit? Bakit kayo nagbabanata? Talaga bang palubog na? O yan na yung yan na yung sinasabi nating way mo para bumaliktad ka na para sa mga Duterte. Sabi naman sa inyo, yung mga yan, mauuna pa sa akin sa Malacanang yan pag presidente na si BP Sara eh. sa lakas ng sa lakas bumaliktad na mga yan. Traitor daw si Tunying kasi yung text na private, na pribado lamang doon sa mga tinex ay ipinagkalat. Hindi mo talaga naunawaan. Mahina ka talaga, Bukbok eh. Hindi mo ba naisip na yun ay kunwaring private lang? No? Yun ay kunwaring private lang. Ang intention talaga nun ay ipagkalat. Bakit? Kasi akala ni BBM babango pa siya pag pinalabas nila na siya yung umaawat sa impeachment. Di ba? Siya yung umaawat sa impeachment. Kaya niya pinagkalat, kunwaring private. Pwede bang kung private yan? Bakit? Mga simpleng tao lang, eto atin-atin lang. Bibilinan mo eh. Di ba? Eto, wag niyo ipagkakalat ha. Atin-atin lang muna to. Kami may mga usapang gano'n, mga vlogger. Eto, atin-atin lang ha. Wag niyo muna tong ipagkakalat ha.
para makapagpabango sa tao. Para sabihin ng tao, kita nyo na, napakabait ni BBM talaga. Tinatarantado na. Ha? Tinatarantado na ng mga supporter ni Duterte. Tignan nyo naman, ayaw pa rin ipa-impeach. Eh talagang ang traidor itong si Sara Duterte. Ganun, di ba? Ang bait-bait ng tao. Ang bait ba niyan? Tignan nyo nga ginagawa. Nanonood ba kayo ng Kongreso? Yung sinabi po ni Kong Gun, talagang pang ano na yun, eh, no? Yung po ang nagsasalita po nun, mga walang utak. Parang 2022, kailan lang yun, no? Di ba? Hindi naman po 10 years ago o 20 years ago. 2024 pa lang ngayon. Ibig sabihin, 2 years mahigit pa lang yung pinag-uusapan natin. O 3 years kung isasama nyo yung isang taon na paghanda sana, no? Okay. 3 years pa lang yan. Alam na alam ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo eh. Pero mas maganda nga, good news muna. Good news po. Ito po ang House of Representatives. Wala na po sila nagawa, no? Wala na pong extension dahil wala naman silang hearing. Ito po, dahil tapos na po yung contempt period. Ito na po yung order, release order. Ngayon po, to Police Major General Napoleon C. Taas, retired, Sergeant at Arms at House of Representatives. In view of the undertakings to attend all hearings, you are hereby ordered to immediately release Attorney Soleika T. Lopez after a medical examination has been conducted on her. So ordered, witness our hands and the seal of the House of Representatives of the Republic of the Philippines in Quezon City, Metro Manila, this 30th day of November 2024. Representative Joel Chua, Chairperson, Commission on Good Government and Public Accountability. Ayan po, no? So ngayon po ay pinalaya na po, tapos na po ang contempt period ni Ma'am Attorney Soleika Lopez. Congratulations po, Attorney Soleika Lopez. So maraming salamat po sa tapat ninyong paglilingkod sa ating OBP. Yan. Good news, di ba? Okay. Eto, no? Yun nga po, ituloy lang natin. So, December 11 na po muli yung subpoena ng NBI kay BP Sara para pagpapaliwanagin po siya, no? So, hindi pa po kasama dyan yung mga dinakdak na nitong ASEC o USEC ng DOJ. Alam nyo, pinapainit nyo lang eh. Nagbabanggit kayo ng kaso, yung pala yung sa NBI, purely doon lang po sa aalamin lang po nila yun pong katotohanan, ano talaga yung naroon sa katotohanan nung mga nasabi ni BP Sara na kung siya ay matitegi, ay meron na siyang kinausap para igurgur din tong presidente, first lady at speaker of the house. Yun po, no? So, malinaw po yan. Wala po yung mga usapin ng nilabag ni BP Sara na yun, siya po ay tinatagurian na terorista. Lumalabas pa pagka ikaw ay lumabag sa ATA, Anti-Terror Act, ay ikaw po ay kinukonsider na terorista, di po ba? Eh malayong malayo po 'yun sa Vice President ng Pilipinas. Okay, kaya po 'yan, isa pa po, mabuti naman at least kahit papaano makikita natin na parang parehas. Hindi natin matitiyak na parehas ang NBI. Pero at least, yung sinasabi ni BP Sara na may banta sa kanyang buhay, ay isa rin po sa mga tatanungin nila, hingi sila ng impormasyon para maimbestigahan din po ng NBI. O at least, sa pronouncement, parang parehas naman yung NBI.